Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating pag-usapan ang tungkol dito kay Ripple kung saan ay muli po nilang inilak ang 800 million na amount ng XRP token pabalik sa kanilang escrow wallet. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang Ripple Labs Incorporated ay gumawa ng isang kawili-wiling transaksyon ng XRP na nagtatampok ng muling paglock ng 800 million XRP sa escrow sa dalawang tranches. Ayan, ayon sa datos mula sa Whale Alert, ang pinakamalaking halaga ng XRP na nakalock sa escrow ay 500 million XRP na may halagang $308.3 million. Ang natitirang 300 million XRP na nakalock ay nagkakahalaga ng $184.2 million. Yan, sa karaniwan, ang Ripple ay nagre-release ng 1 bilyong XRP mula sa escrow bawat buwan. Ang pondo na ito ay karaniwang inilalabas upang makontrol ang liquidity ng market ng XRP habang pinapatatag ang presyo ng coin sa mahabang panahon. Ayan, Ripple escrow lockup and price impact. Sa mga unang oras ng bagong taon, ang Ripple ay nag-unlock ng 1 bilyong XRP mula sa escrow. Ang unang paglabas ng liquidity na ito ay dumating sa tatlong tranches. Isa na 500 million XRP na nagkakahalaga ng $305.7 million. Isa na 400 million XRP na nagkakahalaga naman ng $244.5 million. At 100 million XRP na nagkakahalaga ng $61.1 million. Ayan, ang paglabas o release ng halagang ito mula sa escrow ay nag-trigger ng bearish na tugon mula sa market na may presyo ng XRP na bumaba ng 0.33% sa nakaraang 24 na oras. Ayan, sa presyong 0.6206. Ang market cap ng digital currency ay bumaba rin ng 0.3% sa $33.5 billion. Ang trading volume, gayon pa man, ay nakakita ng ibang paglipat dahil ito ay tumalon ng 20.47% sa $763.8 million. Ang bearish na pagbagsak na ito ay isang kahangahangang switch mula sa higit sa 3% na pababa na naitala noon. Yan, Ripple escrow account future outlook. Sa kanyang bahagi, ang Ripple Labs ay nagpakita ng transparency sa programa ng pag-release ng escrow at naglaan pa ng oras upang ipahayag kung kailan maaasahan ng community ang mga pag-release ng escrow na matatapos. Ang petsang ito ay dumating nitong 2027. Ang mga argumento mula sa ilang mga miyembro ng community na ang natitirang XRP sa escrow ay dapat masunog ay tinanggihan din ni Christine Dack, isang crypto enthusiast at US-based na real estate broker. Ayon kay Christine ay ang pagsuporta sa pagsunog mula sa escrow o anumang iba pang mga mapagkukunan ay isang daan upang saktan ang mga individual na holder ng XRP. At ayan, ang masasabi ko naman po rito, ang aking sariling opinion po rito ay ang mga aksyon ng Ripple Labs Incorporated
ay tila isang estratehikong hakbang upang pamahalaan ang liquidity at patatagin ang presyo ng XRP sa mahabang panahon. Sa pamamagitan ng muling pag-lock ng isang malaking halaga ng XRP pabalik sa escrow, sila ay epektibong nagbabawas ng agarang supply ng coin sa market. Ito ay maaaring lumikha ng isang epekto ng kakulangan na maaaring makaapekto sa presyo na positibo sa hinaharap. Ang paglabas ng 1 bilyong XRP mula sa escrow at ang sumunod na epekto nito sa market ay nagpapakita kung gaano kasensitibo ang market sa mga aksyong malalaki ang sukat. Ang pagbaba ng presyo at market cap ng XRP na sumusunod sa paglabas ay nagpapahiwatig na ang market ay nakakita nito bilang isang bearish na signal. Gayunpaman, ang pagtaas ng trading volume ay nagpapahiwatig na ang kaganapang ito ay nag-trigger din ng maraming aktibidad sa trading na maaaring makita bilang isang senyalis ng isang malusog at aktibong market. Ang transparency ng Ripple Labs tungkol sa kanilang programa ng pag-release ng escrow ay kapansin-pansin sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang timeline para sa kung kailan maaasahan ng community ang mga pag-release ng escrow na matatapos. Sila ay nagtatakda ng malinaw na mga inaasahan para sa market. Ito ay maaaring potensyal na mabawasan ang kawalan ng katiyakan at espekulasyon sa paligid ng hinaharap na supply ng XRP. Ang argumento naman tungkol sa pagsunog ng natitirang XRP sa escrow ay isang komplikadong isyu. Habang ang pagsunog ay maaring potensyal na madagdagan ang halaga ng natitirang XRP dahil sa nadagdagang kakulangan, ito ay maaring magkaroon din ng hindi inaasahang mga kahihinatnan tulad ng ipinahiwatig ni Christine Dack. Ang mga aksyong ganito ay maaring potensyal na saktan ang mga individual na holders ng XRP, posibleng sa pamamagitan ng paglikha ng sobrang volatility o ma-predict na kalagayan sa market. At ang panghuli, ang mga aksyon at estratehiya ng Ripple Labs Incorporated ay may malaking epekto sa market ng XRP. Ang kanilang mga desisyon tungkol sa pamamahala ng supply ng XRP ay maaring makaapekto sa presyo, market cap at trading volume ng coin. Tulad ng palaging nangyayari sa crypto market, ang mga aksyong ito ay maaring humantong sa iba't ibang mga reaksyon sa market. At mahalaga para sa mga investor na mananatiling informed at isaalang-alang ang maraming mga perspektiba kapag gumagawa ng mga desisyon sa pag-i-invest. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.